Cyberbullying. Naranasan ko din yan. Naranasan ko kung paano yurakan ang pagkatao ko. Pagkataong iningatan ko. Mahirap, mapait, masakit. Yan ang pinagdaanan ko. Halika. Pasukin mong naging buhay ko. Yan si Polo. Maloko, machiks, pero mapangani. Sa araw na to, itong unang beses mag-cruise ang aming landas. Sorry. Alam mo ba yung ginawa mo sa akin? Pao, tsaka na yan. Alis na tayo. Matapos ang insidente yun, di ko naisip na ito na pala ang simula ng kalbaryo ng buhay ko. Kinabukasan, ayaw ko nang bumangon. Dahil alam kong isang araw na naman ang paghaharap ang pagdadaanan ko. Pero kailangan papasok na lang ako. Okay lang sana kung ako na lang Pero ang idamay si Katkat. Si Katkat na matalik kong kaibigan. Si Katkat na laging andyan. Si Katkat na mahalaga sa akin. Di na ako papayag. Nagkataon kasing wala ako at mag-isa siya. Binato niya to ng binato. Hanggang sa tumulo ang mga luha ng sakit at pamamahiya ni Polo. Yan ang ginawa niya sa kaibigan ko. Nung akala namin tapos na ang lahat, binibidyohan pa pala to. Isa siya sa maapektuhan ng mga nangyayari sa buhay ko. Nang tignan ko ang social media, hinanap ko agad ang pangalan niya.
Hindi ko inasahan. Nagkalat na pala doon ng litrato at mga video namin ni Kat. Litrato at video ng pamamahiya ni Polo. Di na ako tatahimik. Lalaban na ako. Di na tama ang lahat ng to. Magkikita kami ni Kat upang gawin ang assignments namin. Okay naman yung araw na yun. Maraming tao. Sa dami ng tao, hindi ko inaasahan na makikita ako sila Polo doon kasamang mga barkada niya. Nakatulad din niya. Susugod na ako. Pero pinigilan ako ni Kat. Ipinaliwanag niya sa akin ang mga bagay-bagay. Umalis kami at kumalma ako. Pagdilat ko, iba ng tingin ko sa mga nangyari sa akin. Dumating si Polo sa bigayan ng exam results namin noon. Usual na siya. Siga. Makulit. May napag-isip-isip ako. Baka siya talagang may kailangan ng tulong. Mr. Roque, bagsak ka na naman! Anong gagawin natin ngayon? Sir, retake. Eh, kung may magtuturo sa'yo. Baka kailangan niya lang ng kaibigan. Isang tunay kaibigan. Okay lang ako. Inulungan ko siyang mag-review. Noong una, di pa kami komportable. Pero okay lang. Patuloy pa rin ang pag-aaral namin. Di naman nagtagal at naging okay din kami. Nakapag-review kami. Nakatulong ako. At dahil doon, mas nakilala ko si Polo. Ang bait naman siya. Natapos ang exams ulit. At nagulat kami. Pumasa siya. Di ko inasahan ang mga sumunod na nangyari. Lumapit siya at nagpasalamat. Siguro'y tama nga ako. Kailangan lamang ng mga tulad ni Polo ang mga kaibigan na iintindihin siya at itatama ang mga bagay na nasa kanya. Mula nung unang nag-course ang landas namin hanggang ngayon, lagi na kami magkasama. Naging matalik kaming magkaibigan. Alam kong tapos na ang kahapon. Ngunit sa aking puso't isipan ay di nawala.
Huling taon ng pagsasama. Nasaan na kaya ang bawat isa? Dingit sa inyong kaalaman, biktima ako ng cyberbullying. Dahil dito, bumaba ang tingin ko sa sarili ko at naging mahihain. Nahirapan ako makisalamuha sa iba. Nakaramdam ako ng depresyon dahil hindi ko nakinayanan ang mga pamamahiya. Ngunit sa kabila nito, inisip ko na hindi dapat ito maging hadlang para malagpasan ko ang sitwasyon ko. Aminin ko hanggang ngayon na hindi pa ako lubos na nakakalimot sa madilim na kahapon ko. Pero salamat sa mga kaibigan ko na nandyan lagi para tulungan ako at palakasin ang aking loob, lalo na sa mga panahong nawawalan na ako ng pag-asa. Walang magbago. Hanggang doon na lang ba tayo? Sang alaalang maglalaho? Hanggang doon na lamang ba? Hinubog ang mga pangarap, binulat ang puso at diwa patungo sa hamon ng bukas. Ikaw, ako, tayo ay bunga ng kahapon.